Kaya lang, syempre, habang tumatagal ang mga pag-aaral natin, magandang makita rin natin yung mga itinuturo ni Jesus at itinuturo tungkol kay Jesus from different lenses. From the lenses of the arts, from the lenses of mathematics, from the lenses of physics. At huwag nating i-reject yung ganung mga idea because the earth is the Lord's and everything in it. And all scientific and natural laws are of God. The interesting thing is to align, to see the parallelism, the agreement between what scriptures teach and what the laws of science actually observe. At lalo nating nakikita that there is one God that created and recreates everything. Ang pag-aaral natin ngayon, ang pamagat, God's will and human will. Creation and recreation. Ma-observe natin sa pag-aaral natin ng napakaraming verses sa Scripture, mga katuroan tungkol sa Diyos, at ganon din naman sa laws of science that creation is liquid, not solid. What do we mean? Not everything is carved in stone. Everything is infinitely negotiable. Everything is possible. The shaping of things yet to come is open to human participation. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, hindi niya isinara, hindi niya nilagyan ng period ang creative process. Patuloy ang creation and recreation at naging participant ang tao. Kaya ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. God created man in His image, na ang ibig sabihin lamang ay binigyan niya tayo ng mga qualities and prerogatives that belong to God. At isa dyan is to participate in the reshaping, recreation of creation. Now, God sees all possible futures and outcomes in our lives. Nililikha pa lang niya tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, ay alam na ng Diyos ang lahat ng pwedeng mangyari sa ating buhay. Lahat ng potentials, lahat ng pwede natin maging choices, at kung saan tayo dadalhin ng bawat isa na choice na yon. Pero hindi tayo robots, hindi yan idinidikta ng Diyos, kaya may participation tayo kung saan tayo pupunta. Bagamat alam ng Diyos ang lahat ng pwedeng puntahan, hindi niya tayo parang laruan na din sinususian para pumunta sa gusto niya. Meron siyang gustong-gusto para sa atin, meron siyang perfect will, pero yung will natin kasama sa pagbuo ng ating kasalukuyan at ng hinaharap. Then God chooses the best one among the many choices that we can take and guides us to make it happen. Pero tayo'y inaakay lang niya, binubulungan, tinuturuan, pero hindi niya tayo pinipilit. Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. At sa Isaiah 30:21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. God knows the best future and outcome for everyone, and God plans to make the best happen. At yan nga ang sinasabi ng ating binanggit na Jeremiah 29:11. But when humans do not know and claim their destiny, default on their best fate, best possible things to happen to them, make mistakes, intentionally or not, do not observe, or in religious language, pray for God's perfect will, the best future does not materialize. Ang tao kasama sa paglikha ng kanyang kinabukasan. Pag hindi natin inangkin yung ipinlano at inihanda sa atin ng Diyos, pag tinalikuran natin yung pinakamagandang plano niya para sa atin, pag tayo nagkamali, sinasadya man o hindi, at pag pinabayaan natin ang pag-observe o pag-pray para sa perfect God's will na mangyari sa ating buhay, hindi magaganap yung perfect will ng Diyos sa atin. James 4:2-3,
You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Meaning, it is not for the realization of God's will for you. May hinihingi ka, hindi in accordance with God's will, so hindi ibibigay. Ano yung God's will? Yung perfect for you. So, pagka hindi yun ang pinupuntahan, tinatahak ng hinihingi natin, hindi yun ibibigay. Pero gustong-gusto ng Diyos na magbigay. But we've got to ask for the right things. Ezekiel 33:11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So ayaw ng Diyos. At ipinapasabi niya yan sa kanyang propeta na iba't ibang panahon, iba ang tagapagpasabi niya, tagapagpaalala, mga instrumento niya. Pero kung hindi pa rin tayo nakinig, mangyayari sa atin yung ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya mahalaga nakikiramdam, nakikinig. God is aware of all outcomes, as we have said. And God doesn't want the bad outcome. God wants to change bad outcomes. God then repairs people, guides people to the next best future, based on where people are at the moment. If and when we allow God to intervene. So, ang gusto ng Diyos sa'yo, halimbawa, grade na 100. Tinutulungan ka niya, binubulungan ka niya, tinuturuan ka niya, pero pinili mo pa rin ang grade na 70. By way of your lifestyle, by your carelessness, kung ano man yun. Pero ikaw ang pumili nun kasi ikaw naman ang gumagawa ng action mo eh. O di naging 70 ka na, hindi ka na ngayon pwedeng mag-qualify sa isang certain scholarship. Re-repairing ka naman ng Diyos sa level 70, anong best na pwedeng meron ka na namang mapuntahan, i-offer na naman niya yun sa'yo. Pero nawala na yung offer ng before you chose the grade 70, ha? Pero meron na naman mga bagong choices, may best na naman doon, kailangan na naman pumili ka. Pag pumili ka na naman na maging 40, baba ka sa 40, o meron na naman ang Diyos sa mga offer sa'yo, anong best na pwedeng puntahan pag 40 yung grade mo. Pero ikaw ang pipili. Yung will mo ang makakapangyari. Ang Diyos nag-guide, nagtuturo, at umaasang tayo makikinig. But at the end of the day, God created, we recreate. Deuteronomy 30:3-5. Kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit sa ang sulukang daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin yun. Kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. So you see, God is very, very good at repair work. Yung nakalat ka na, ipunin ka pa uli. Yung winaldas mo na ang buhay mo, bibigyan ka uli niya ng chances kung anong pwede mong magawa to repair it, para ayusin yun. Yun ang sinasabi nating creation is not finished. There is an ongoing recreation, pero sa recreation, you are a participant. God picks people up where they fall. Yung bako sa kanada pa, doon ibabangon. At doon ka bumangon. There is the interplay between God's perfect will and intention and human free will. Meron niyang talastasan. Now, how do you move from God's will to human free will? Papaano na sasali, magpaparticipate ang tao sa paglikha ng kanyang buhay? Sa creation, God's will. At sa creation and God's will, all things are possible. Lahat ng pinto nandyan, bukas, pwede mong puntahan. Pero pag pumasok ka sa door A, syempre, ang mga kasunod na doon ng mga pintong pwede mong uling pasukin under Series A, hindi under Series B. A1, A2, A3, ganon. Pag pumili ka naman ng door B, yung mga susunod na mga pinto doon, B1, B2, B3. Pero lahat ng yan, possible para sa atin. Mark 9:23, Jesus says, everything is possible.
possible for one who believes. The best is possible for everyone. Hindi ka nakatakdang maging mahirap, hindi ka nakatakdang maging ganito, maging ganon. Lahat ng best available to everyone. Ngayon, with recreation, with man's action and participation, one possibility happens. So, merong ibinibigay sa iyong Diyos, halimbawa na 100 choices, yun yung everything is possible and the best is possible. But once you choose one of those 100, only one will become your reality. Sa physics, sa science, sinasabing actions, expectations, observation, that is the real technical term, can change matter, an event, or an outcome. Na yun daw isang phenomenon, pagka tiningnan mo, pinag-aralan mo, siniyasat mo, at sa religious terms, ipinag-pray mo, kinonsider mo, nag-devotion ka, pinag-quiet timean mo yan, pwedeng mapalitan yung matter, yung pangyayari, o yung magiging bunga ng pangyayari. At sa physics, sinasabi ng quantum mechanics, all possibilities, all chains of events exist and are open and available. They are liquid until observation is made. So, lahat ng possibilities nandyan sa nature, nandyan sa mga particles, pero pag nag-observe ka na, sinukat mo na, siniyasat mo, pinag-aralan mo, binantayan mo, tiningnan mo, o ipinag-pray mo, titigil na ang kanyang pagiging liquid into everything is possible, at isa na lang magiging possible, yung naging effect ng observation mo or ng prayer mo. Sa spirituality, ganun din. All possibilities, all chain of events exist and are open and available. They are liquid until prayer, o yung tinatawag sa physics na observation, is made or done. In another way of saying, without prayer or observation, the potential will stays as is. In the spiritual realm, it remains liquid and won't be realized in the earthly realm, in the physical, material world. May mga bagay na inilaan sa iyo ang Diyos na hanggang hindi mo pinagbubulay-bulayan, hindi mo ini-imagine, hindi mo ipinagpe-pray, hindi mo ipinapamuhay, hindi mo pinaniniwalaan at hindi mo inaangkin, hindi yun mapapasayo. Hindi yun magaganap. Hindi yun mangyayari. Kailangan sumali ka sa recreative process. You've got to observe in the language of physics. And in the language of religion, you've got to pray. Kailangan pumasok ka sa mundo na yun na gusto mo, puntahan mo yung bagay na gusto mo, datnin mo yung situation na gusto mo, angkinin mo, hingin mo, imaginein mong ibigay na sa'yo, ipagpasalamat mo at mabuhay ka na parang yun ay nasa sa'yo na at yun ay magiging sa'yo. Actually, ganyan ang mga sinasabi ng teachings ni Jesus pag ina-analyze natin at pinagdugtong-dugtong yung marami niyang mga puta-putaking teaching tungkol sa prayer. So, ang mahalaga, pray at all times, which is what the Bible says. Prayer is observation, is consciousness, imagination, feelings, action, and lifestyle. Not only verbal, ritualistic, formal utterances. Nasanay kasi tayong mga taga-church na pag sinabing pray, yun yung nagsasalita ka, may beginning, may ending, at may nag-amen dyan, yun ang prayer. Prayer yun talaga. Pero ang prayer din is observation. Physical term yun, terms of physics. Yung naglimi-limi ka, inisip-isip mo, sinukat-sukat mo, ini-imagine mo, observation yun din ay act of prayer. Yung laging laman ng iyong isip, ini-imagine mo, dinarama mo, nararamdaman mo, at kumikilos ka sang-ayon dun sa ideya na yon o yung gusto mo na yon, yung lifestyle mo, nakatugma, nakabagay, nakaabang dun, yun ang prayer na totoo, at yun ang magaganap. Sabi ni Jesus, do not be like people who do not know God, who think they will be heard for their many words. In other words, ang utos at turo ni Jesus tungkol sa prayer, hindi puro salita yan. Kailangan may iba ka pang gagawin para mahukay mo at makuha mula dun sa malalim na kabilang daigdig yung ipinagpe-pray mo at madala mo dito sa iyong mundo, kailangan mo siyang i-observe. Kailangan mo siyang konsentratan, kailangan mo siyang paniwalaan, angkinin at ipamuhay.
Pagdating naman sa mga possible states, no? Parang chain of events, ang tulad ng sinasabi natin kanina sa door A, door B. If P, then Q. Rule naman yata yan ng geometry. O, lahat, very interesting kasi ang sciences, laging agree sa mga itinuturo ni Jesus. Kapag ginawa mo si A, then A1 happens, and then after that, A2. Kapag ginawa mo naman si B, ang kasunod niyan, B1, then B2. So, sa choices natin sa buhay, pinili mong mapangasawa si A, natural ang biyanan mo si A1. Natural ang lifestyle mo si A2. Natural ang magiging apelyido mo kung babae ka ay magiging A3. Nando ka sa linya na yun kasi pinili mo yun eh. Hindi naman pwedeng tumalon-talon yun na biglang apelyido mo yung ibang lalaki sa kapitbahay nyo. At ang biyanan mo yung taga-kabilang barangay. No, may tatahakin kang landas na tuloy-tuloy ka dun. Kaya mahalaga, ang pinipili mo sa simula pa lang, talagang ipinag-pray, kinonsider, pinag-aralan. Kasi magtutuloy-tuloy ka dyan. Lahat ng possibilities are there. But your choices will determine which chain ang tatahakin mo. Pag nakapili ka na ng landas, dun ka na tuloy-tuloy. Unless a major shift happens, which is also a result again of recreation. Ano ba, nag-aral ka na engineering, edi tuloy-tuloy ka, lahat ng subject mo, engineering, ang magiging trabaho mo, engineering, then talagang natanto mo, ayaw mo, sometime in your life, iniba mo, malaking shift yon, pwede mo pa rin ibahin. Kaya, creation can be recreated. Pero may mga damages, may lost time, may lost opportunities, and you might not be able to get the best possible for you because of wrong choices. Pero, laging may pag-asa. Pwedeng maiba, pwedeng mabago, because God creates and we recreate with our choices, with our prayer, with our observation. Deuteronomy 30:15-18, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal nyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal. So we see here yung choices. Maraming choices, pwede kang pumili, pero bawat pipiliin mo, may bunga yon. So, mamiling mabuti. Hindi pipili ang Diyos para sa iyo. Ikaw ang pipili, pero inilalatag ng Diyos ang lahat ng choices. Tinuturuan ka to make the best decision, pero hindi ka pipilitin. Two possible futures can happen depending on which path is taken, which action or choice or observation or prayer is made. At kita-kita natin yan lagi sa mga nangyayari sa mga tao sa Bible. Their choices bring them to either point A or point B. Ezekiel 33:18-19, if a righteous person turns from their righteousness and does evil, they will die for it. And if a wicked person turns away from their wickedness and does what is just and right, they will live by doing so. So, yung mabuting tao na gumagawa ng mali, magdurusa. Yung masamang tao na ngayon ay nagbago at gumagawa ng tama, magagantimpalaan. Katulong tayo, kasama tayo sa patuloy na pagsishape, pagbubuo ng ating buhay. The future or outcome changes depending on people's actions, choices, observations, or prayers. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Kasi mga bagong discussions yan, kailangan natin talagang buong kakulitan na paulit-ulitin para bumaon sa ating mga isip. In other words, walang predetermined future ang lahat ng bagay. So, hindi pwedeng may hula. Kung may hula man, may mga choices pa rin yan, hindi definite. Pwede pa rin maiba yan. Depende sa gagawing desisyon, kilos, pag-iisip, asal ng mga tao. Creation, as we have said, is liquid, not solid. It can be, it is meant to be recreated by humans. Genesis 2:15,
The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So you see, God created the garden and then gave the man management. In other words, the man can rearrange the plants, can put animals here or there. Meron siyang participation sa rearrangement, recreation of what was created. Genesis 2:19-20. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. Pwede namang Diyos rin ang magbigay ng name sa lahat ng animals. Kasi pag nagbigay ka ng name, ikaw din ang nagbibigay ng assignment kung anong gagawin ng animal na yon. Pero sa tao niya ipinagawa. Kitang-kita na ang tao ginawa ng Diyos na kasama sa pag-recreate. Kulang na lang sabihin na co-creator, pero sobra naman yon. Pero binigyan niya ng papel sa pag-recreate, pag-rearrange ng creation. Ganon din sa future, sa hinaharap, sa outcome of events. Kaya napakahalaga na ang tao ay nag-iisip, nagbubulay-bulay, nakikinig sa katwiran, nananalangin, at nakikinig sa aral ng Diyos. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, which only means that everything, even opposites, has its place. Every possibility exists. Kaya nga sabi na Ecclesiastes 3, there's a time to be born, a time to die, a time for peace, a time for war, a time for mourning, a time for dancing, a time for embracing, a time from preventing embracing, yung mga ganon. Magkakabaligtad. Pero sasabi, may oras lahat yan. Pero alam ba natin kung kailan yung specific oras? Hindi yun nakatakda. Yun ay nangyayari in relationship to the decisions we make, to the prayers we make, to the observation of matter that we make. Ecclesiastes 8:7, since no one knows the future, who can tell someone else what is to come? Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. There is no definite future for anyone to know. Kaya yung lahat ng nagtatanong, kailan mababalik si Jesus? Kailan ba magyan ng world? Kailan ba ito? Kailan ba yun? Anong mangyayari? Yung lahat ng ganyan mga tanong ng lahat, mahilig magtanong at matakot. There is no definite future for anyone to know. Liquid ang lahat ng bagay. Kaya nga, pati mga oras, hindi naman ini-specify kahit sa Bible. Yun lang mga mahilig manakot sa sarili, nag-i-specify ng mga oras. Lagi naman paltos. Laging hindi nangyayari. Ang dami-daming excuses pag hindi natupad yung mga prophecies nila. Kasi nga, things are liquid. And this, of course, also apply. Kailangan natin yung isipin yung uncertainty principle ng physics. Meaning, measuring something will change that thing. And you will not know where it will be after you measured it. So, matapos mong ipanalangin na sa bagay, matapos mo itong pagbulay-bulayan, matapos mong pag-isipan, hindi mo na malalaman kung saan talaga yan mapupunta. Kasi, pinakialaman mo na na iba na rin yung lugar niya, kaya ang lahat ay patuloy tayong umaasa sa Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes, well, God gives you guessing what will happen next para patuloy kang magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Proverbs 27:1,
Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag mo ipagyabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. So you see, hindi natin talaga alam. Kasi patuloy tayong nakikipagtalastasan sa matter. Patuloy tayo nag-observe, patuloy tayo nagpe-pray. At hindi lang tayo, marami pa ibang tao nagpe-pray din, sometimes for the same thing. So, yung prayer mo, mapasa iyo ang lalaking yun. Prayer ng kapitbahay niyong dalaga, mapasa kanya, alin doon ang matutupad? Sino ang makakapangyari? Sa ibang panahon natin pag-aaralan, yung bagay na yan. Another complication to this very interesting issue. Dahil may interplay ang mga prayer ng mga tao. Mabuti bang marami nagpe-pray o isa lang? Depende. May propetang mag-isa lang siya nagpray, hindi umulan. Meron namang mga marami nagpe-pray, naganap yung pinagpe-pray nila. These are the dynamic of observation. At sa pagdaan ng mga araw, patuloy nating tatangkaing pag-aralan ng mga bagay na yan. Yung sinasabi ng Scripture at hinahanapan naman natin ang parallelism sa science, sa laws of nature, na Diyos din ang may gawa. No one knows the future because there is no definite, ready-made, and robotic future. Walang ganun. Lahat ng tao, merong participation. Halimbawa, nag-asawa ka na, hindi mo na masasabi ang mangyayari sa future mo kasi may asawa ka na parang bola ng billiard yan, kasama mo siyang nagbabangga-banggaan kayo sa billiard table, hindi lang ikaw ang nagde-determine kung saan ka pupunta. Meron din mga ibang bumabangga-bangga sa'yo, nababangga mo rin sila, kaya no one knows the future. Thoughts and consciousness factor. Kung anong iniisip mo, yun ang inaabangan mong ma-extract na data, kumbaga sa physics. Therefore, mas magaganap yung possibility kung saan mo nilalagay ang mind mo. Kung meron sa ating medyo nalilito-lito na sa takbo ng ating discussion, ano? Kasi ang gusto natin, puro mga kwentong ang babae, pumasok sa kuweba, kumuha ng banga, nalaglagang banga. Ganun naman gusto ng mga tao. Laging Bible study, yung may kwento, yung may tawanan. Pero yung mga ganitong pag-aaral na medyo mas mahirap-hirap sundan, marami tayong makukuhang aral sa ganito. So, kung nakakalito-lito ng konti sa iba, yung takbo ng discussion natin, ito na lang ang tandaan nyo. Mas magaganap ang isang bagay kung saan mo inilalagay yung utak mo. Gusto mo maganap ang isang bagay, yan ang pag-isipan mo. Eh, yung lagi mong pinag-iisipan, magtataksil sa'yo ang iyong asawa. So, anong kine-create mo? Paano ka nag-observe ng matter? Actually, yung pag-i-imagine mo, ay prayer yon. Yung pagsususpecha mo, prayer yon. At pag ipinagkaloob yun, o nagtaksil nga ang asawa mo, kaiisip mo. So, lagi mong iniisip, malulugi ang negosyo. Laging malulugi ang negosyo. Pupunta ang mga bata sa swimming, malulunod ang anak ko, malulunod ang anak ko. Kung ano pinag-iisip mo, para mo na pinagpe-pray yun. So, dapat discipline your thought. Because prayer is not only what is uttered by your mouth. What you imagine, what you think of, what you perceive, what you desire is prayer. At kung minsan baligtad dyan, ha? What you don't like, what you terribly, terribly dislike, pero lagi mo naiisip, yun tuloy ang tinatawag na yung buhay, yun ang namamagnet, yun ang dumadating. Proverbs 27:3, for as he thinks within himself, so he is. What you expect, what you think, will be you. Kaya ang isipin mo, ang imaginein mo, ang sambit-sambitin mo, kung ano yung talagang gusto mong mangyari. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. And thoughts are prayers. Thoughts, in terms of physics, is observation. What you expect, what you think, meaning what you pray for, will shape and happen in your life. Kaya ang sabi ng Philippians 4:8-10, finally, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Which really means observe, bring into consciousness, imagine, expect, which really means pray for, and then
realize. Interconnected yung mga sinasabi natin ngayon sa mga nakaraan natin mga messages at itong mga susunod na mga series, mga interconnected. Kaya mahalagang i-review rin nyo. I-review nyo yung nakaraan nating message. At yung pag ito'y natapos na, pagdating ng susunod na mga messages pa, i-review nyo rin ito. Kasi ayoko namang ulit-ulitin lahat yung technical description and definition. Kasi hahaba tayo. Pero tandaan nyo ng konti at mag-take kayo ng konting notes. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. Sabi sa Philippians 4:8-10. Which really means, by putting it into practice, believe in and operationalize it. And the God of peace will be with you. Meaning, it will happen. Ang mga pag-aaral natin na ito is not the final statement on this issue, on creation and recreation, on the interplay between God's will and man's will. This is just the opening study of this very intriguing, very interesting, and very enriching subject. Kung dumarating yung mga moment na mahirap sumunod, keep holding on, sumunod kayo, at makakarating din tayo sa ating mga pupuntahan. At kung yung mga pagbanggit natin ng mga technical terms, kuminsan terms ng science, hindi nyo gustuhan o hindi ninyo maintindihan, huwag nyo na lang munang pansinin. Palampasin nyo lang ang intindihin nyo yung mga verses kasi yun naman talaga ang lesson natin. Binibigyan lang natin ng added flavor, ng added parallelisms from science. Para naman sa 10, 20, 30, 50, 70 taon na natin pag-aaral ng Biblia, magkaroon naman ng bagong flavor at bagong appreciation and bagong understanding. Think about this. Nothing in creation is permanent. You, your will, your prayer can actually influence the outcome of things that happen. You can shape, reshape,